Hello mga ka-legit Dover Cats! Narito na ang ilan sa mga updates natin ngayong araw dahil lang dating It's Showtime host #Wilbert Ross ay na anak-anakan ni Vice Ganda ay guest sa EAT. Ano nga ba ang naging reaksyon ni Vice Ganda? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating mga updates, of course, nais ko po muna magpasalamat sa inyong lahat for always keep watching and trusting this channel. Maraming salamat po sa inyong palagiang panonood at pagsubaybay sa lahat ng ating mga updates. At ngayon, pag-usapan po natin ang updates natin for today's video, no? Panoorin po muna natin ang video na ito na nangyari sa Gimme 5 kani-kanina lang. Seahorse! Hindi siya isda! Mamal! Sawat! Di ba, Mark? Oo. Mark, di ba? Ano po? Domestic? No. International? Drink! Got it! Hindi! Liquid! Ikinagulat nga ng lahat ang pag-guest nitong si Mr. Wilbert Ross sa isang segment po ng EAT na dating host ng It's Showtime na kilala bilang #Wilbert Ross, kung saan sila po ay nakilala bilang magagaling, isang grupo sila na nakilala na magagaling sumayaw at talagang lahat po sila ay mga masasabi nating mga guwapo talaga, no? Kumbaga pinagsama-sama po sila at isa si Mr. Wilbert Ross. Si Mr. Wilbert Ross po kasi dati po siyang contestant sa Tawag ng Tanghalan at nakitaan po siya ng potential ni Miss Vice Ganda, kaya naman kinuha siya bilang isa sa mga host na rin dito po sa nasabing It's Showtime. Ngayon, dahil po dito, ano nga ba ang naging reaksyon nitong si Miss Vice Ganda nang mapanood niya at makita itong po si Mr. Wilbert Ross dito po sa nasabing show ng rival network or rival noontime show na EAT. According po sa isang news online, sabi niya, Wilbert Ross on Vice Ganda. Alam ko kay Ganda, gusto niya na mag-strive hard kami para maabot yung gusto namin. Hindi yung mga tulong niya. Hindi yung may tulong niya, pero always siya na nandyan to support us. So, ito po yung ilan sa mga statement ni Mr. Wilbert Ross patungkol po sa issue na ito, kasi parang nagulat kasi ang marami na dati po kasing It's Showtime host yan. Tapos biglang nakakita nga natin dito kasi technically si Wilbert Ross po at ang kanilang hashtag po na grupo ay tinanggal na po sa It's Showtime. Di na po sila napapanood doon. So, kailangan po nila magtrabaho for their own. Sabi nga ni Mr. Wilbert, diba, ang gusto raw ni Vice Ganda is mag-strive sila, hindi dahil sa tulong ni Vice Ganda. Baga hindi nila kailangan makiride on dun sa kasikatan ni Vice para po sila ay sumikat. So dahil po dito ay nakita natin siya dahil technically siya po ay TV5 talents na. At meron po silang proyekto ni Bea Binene, no, na pinopromote. Kaya po sila po dito sa TV5, kaya ang noontime program na pwede nilang parang to promote their projects, ito pong noontime show na EAT. And I know na Miss Vice Ganda always understand that because it's part of the job. Kaya hindi nila pwedeng tanggihan yun. Kahit pa si Mr. Wilbert Ross ay tinuturing ni Vice Ganda na anak-anakan. Minsan pang ipinatira ni Vice Ganda ito pong si Mr. Wilbert Ross sa kanyang tahanan dahil po si Wilbert ay matapos nga yung dumaan yung pandemic. At syempre alam natin na marami pong naapektuhan sa pandemic na yun, kaya po siya po ay parang nagkaroon ng mental breakdown at kailangan niya po ng someone to
ano po, someone or shoulder to cry on, at isa si Vice Ganda sa mga tumulong sa kanya. So this time, dito po sa pagkakataong ito, nakita nga natin siya dito at talagang sobrang nervous po dahil first time niya po kasi maglaro ng Gimme 5 at nakita natin talagang sobrang ano siya, halos atakihin na siya dito po sa palarong ito dahil kahit naman talaga sino kapag ikaw po ay nandun sa kalagayan na yun, you are working under time pressure at nararamdaman mo, pero ang good news is nakuha naman niya. At all in all, naging maganda naman po yung guesting niya at memorable para sa kanilang dalawa kung saan nakapag-promote pa sila no kani-kanilang mga programa at kani-kanilang proyekto. So nagpapasalamat naman po ang kabuuan ng EAT dahil napagbigyan nga, kumbaga para mga special guest sila dito Mga 3 po silang love team no, kasama dito yung anak po ni Miss Aiko Melendez na si Andre, ay kasama din po sa mga guest na may kasama rin siyang lab team. Ang maganda lang dito sa EAT Noontime Show, kahit sino pwede, kahit saan galing ka pa ng network, basta welcome ka dito po sa Noontime Show na ito. Kumbaga parang hindi nila nililimitahan ang mga talents na dumalaw sa kanila pong programa kahit saan ka pa galing, hindi sila namimili. And at the same time, napakaganda rin po ng pagkakataon na ito para makita natin na talagang fair sila, fair and square, diba? At yun nga po, napakaganda po ng segment ngayong araw dahil dito po sa Gimme 5, ipinakilala din ni Ellen yung kanyang malaking pamilya at isa rito yung kanyang lola. No, pinakilala niya yung kanyang lola na sa katauhan po ni Mr. Wally Bayola. Nakakatuwa lang kasi talagang sasaludo ka sa creative staff and creativity po ng EAT kasi paano nila naiisip na gumawa ng gano'n kumbaga parang kinakausap mo or nagdaragdag ka ng panibagong dabber cards nang hindi ka kailangan gumastos, and they are using the technology para po pasiyahin ang lahat ng mga legit dabber cards, and that is very amazing. At talagang hahangaan natin sila sa pagiging creative nila at yun yung isang bagay na wala po yung tape bulagta. Kahit ano pong gawin nila, 'di ba? Although may mga bago po silang segment ngayon, pero hindi pa rin talaga nila mapapantayan ang kasi 43 years nang ginagawa to ng mga creative staff and directors po ng EAT. So ano pong ina-expect natin na talagang meron pa rin silang ilalabas, no? Kahit nga po sa Sugod Bahay mga kapatid segment, makikita natin kung gaano sila ka-creative dahil araw-araw po, kahit po hindi Saturday, kasi sabi nila Saturday is a big day, lagi po silang merong bago, diba? So kaya talagang saludo tayo sa creative staff and creativity ng lahat ng mga directors and staff po nitong nasabing show na ito. So congratulations EAT for being top 1 noontime show na naman. So dahil dyan, mag-react naman tayo sa ilan sa mga komento po ninyo patungkol sa last update po natin. Magbabasa tayo at magsha-shoutout po tayo, no? At make sure na may pangalan kayo dito sa YouTube para at least ma-shoutout natin yung pangalan nyo. Unahin natin ang komento mula kay user Mr. 1CB2RS1F. Usually, declaration of bankruptcy is availed of moratorium in the payment of loans and other obligation. Yes, this is gonna be the best answer that I read, no? Kasi 'di ba parang nung last update natin, sinabi natin sa inyo that si Attorney Felipe Gozon ay nagdeklara na po ng kanyang bankruptcy or parang papasara, hindi naman bankruptcy, but ipapasara niya na yung 3 kumpanya niya, subsidiaries. O yan baka at least may nagturo sa akin kung paano po banggitin, di ba? Yung 3 subsidiaries company niya ay kailangan niya ng i-shutdown. So ito po yung dahilan. Sabi naman po ni user Night Take NY2K2U, Manny B. Pangilinan, you're the truth boss. I wish you will give also TBJ a big opportunity to give TBJ the chance to go Visayas at Mindanao so that the Dabber Cats there will be happy to see the legit supporters to see all the Dabber Cats and go to USA. Ayun, so isa nga sa mga request po ng maraming mga legit Dabber Cats po natin na sana nga po ay maayos na rin yung signal kasi ngayon po yung nagiging problema. Kaya po sobrang taas ng rating po ng EAT dito po sa Luzon, no? Dahil talagang napakaganda ng rate ng signal Pagdating po sa Luzon at sa Visayas at Mindanao, doon na po nagkakaroon ng problema. Kaya ang panawagan natin dito po kay MVP na sana isa yun sa mga pagtuunan niya ng pansin, So yun po yung request natin sa kanya.
Sabi pa ni Fred Bumanlag, sana ay mapalakas ang TV5 ang signal nila. Sa issue naman tungkol sa salitang mahaba, ay pakinggan munang mabuti kung paano ito ginamit sa usapan. Walang kabastusan sa pagkakabigkas nito. True. Ito naman po yung tinutukoy niya dito, yung tungkol sa issue naman ni Alan Kay. Kasi parang ngayon po pinupuntirya kasi si Alan Kay patungkol sa issue na yan at ang EAT na dapat daw ay ipatawag din ang EAT dun po sa pangyayari na yun. Samantalang napakatagal na pong nangyari nun, tapos na nga po yung Voltas 5 eh. Pero hanggang ngayon, inuungkat pa rin po nila dahil nga naghahanap sila ng mali, no, para dito, para daw mapatawan din di umano ng suspension ang nasabing noon time show. So, medyo ano yan eh, medyo hindi kaganda ang balita yan kasi parang ang nangyayari na lang, naghahanapan na lang sila ng mali para po sino po yung talagang ipapatawag, no. But anyway, maraming salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related po sa ating latest updates. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. God bless everyone!